Good evening mga Chikilabs na beshi ko at sa mga beshi kong expired. Sandra Cam, ang dating president ng PCSO, may panawagan sa sambayan ng Pilipino. Watch in. Ay nananawagan sa sambayanang Pilipino na itigil nyo nang habang nandito itong gobyernong ito at ang general manager ay ang huwag kayong tataya sa loto! It's time for my reaction. Nagre-react ako dahil may social responsibility ako at ito ang inyong pambansang sausawero with a heart. So ako lang po talaga, real talk lang tayo, no? Actually kami madalas din talaga kaming nagtataya ng loto. Kung mapapansin nyo sa Day in My Life, number 11, ayan, nakapagtaya pa po kami ng loto. Kasi, syempre, bilang isang normal o pangkaraniwang Filipino, gusto mo rin na malay mo, di ba? Makachamba ka, pero di ba, ang dami ng case po talaga niyan, di ba, na yung isang tao 10 or 11 times nang nanalo, 'di ba, sa loto. So alam niyo pong may anomalya, wag po tayong magbulag-bulagan at magbingi-bingihan, lalo na sa pangkaraniwang mga Filipinong katulad ko. Alam niyo po ba kung bakit? Pangit din yung nagsasawalang kibo tayo at hindi tayo gumagawa ng aksyon. Kasi sinong pinapayaman niyo? Sila lang, 'di ba? Nagsasalita na nga yung mga nakaupo sa sangay ng gobyerno, 'di ba? At obviously naman talaga, 'di ba, nung nakaraan mga naging issue pa 'yan. Wag pong magbulag-bulagan, magbibingi-bingihan at maging matigas ang ulo, sabihin paninira, hindi po. Totoo po talagang nangyayari po 'yan. Buti nga, 'di ba, yung iba nilalabas yung katotohanan na ganyan, 'di ba? Although, syempre, sa politika, kanya-kanyang in-emote yan. Ang sa atin, nakita nyo naman, di ba? Lalo na yung Senado, di ba? Lalo na si Mr. Tulfo, I'm sorry, parang nawalan ako ng gana sa kanya at respeto. Kasi ang yaw-yaw niya nung una, tapos parang biglang may lumabas. Makikita nyo rin po sa YouTube account ko. Kasi sa Facebook nga, di ba, parang binablock nila yung about mga ganitong eksena sa Sulitika. Tapos, di ba, yung mga ganun. Talagang binablock nila Lisa Mags. Nakakalungkot. Kasi parang hello, pinaglaban nga natin yung karapatan natin nung mga panahon ng Hapon, panahon ng, 'di ba, Amerika, ng Spanish. Tapos ngayon tayong mga kapwa Pilipino natin, tayo ang bumababoy sa Republika ng Pilipinas. Wala tayong kalayaan, wala tayong kakayanan, 'di ba? At higit sa lahat po is yung karapatan natin bilang isang Filipino. Yes, ayun, nababaliwala na, especially yung mga dapat ay para sa atin, nababaliwala na. Iwan ko kung anong nangyayari. Wake up, sambayan ng Filipino. Pag alam niyo naman pong mali na at hindi na nagfa-function ang isang politics, iligwak na po natin yan, di ba? At yung iba naman din po kasi, ayan, mabigyan lang ng, binibenta kasi wala na nga, lalo especially hindi ko inaano po, no? Yung karamihan sa mahihirap nating kababayan, 'di ba? Mahihirap na nga tayo, binebenta niyo pa yung boto niyo, yung dignidad niyo. 'Di ba? Pwede niyo namang kuhain 'yan dahil pera naman natin 'yan, lalo na yung mga tinutulungan ng politiko. Especially halimbawa mga kapitan, yung mga kaalyado lang ng kapitan, yan lang yung nagkakaroon ng mga pera-pera. Pero yung mga kalaban ng kapitan, halimbawa may isang konsehal o dalawang konsehal, wala yung nagiging pera. Pero yung kapitan at yung mga konsehal na kasama nila, ayan yung may maraming pera. Sila yung nakakapaglabas-pasok ng pera. Hindi ako sa naninira. Ito yung totoong sitwasyon. Ano pa sa mga mayor, governor, senators, di ba, at president. Ayun lang po, wake up. Yun lang po. Dapat maging matalino tayo bilang isang Filipino. Huwag tayong maging bulag na follower. Ako po, nasa inyo rin yan. Ako nakikiusap ako dahil sayang yung Pilipinas na pinaglaban natin, mga panahon pa nung kupong-kupong, di ba? Tapos nababaliwala lang dahil naging close-minded kayo. Di ba? Dahil natulungan kayo kinesyo ni ganito ganyan, ni Kapitan, ni Mayor. Di ba? Hindi mo alam na yung tinutulong sa'yo, pera din naman natin yan. Bawat nilalamon nyo, bayad yan, yung yosin nyo, yung mga pangbisyo nyo and everything. Yung mayaman nga sila ng dahil sa atin eh. Kaya wala kayong utang na loob. Lalo na kung kapaulit-ulit tayo ha, unang-una sa pinakamababang sangay, kapitan. Yung kapitan lang ang may kakayahan diyang kumuha ng anjo at yung mga aliado niya. Yung mga hindi niya kaalyado, wala iyang kakayahan unless naging magkakakunayban sila. 'Di ba? Yung mga naging magkakasapi. Pero pag ano, nako, walang-wala. Ganun lang po. Pag alam niyo walang nangyari sa lugar ninyo,
'Di ba? May mga ipinangako na hindi natupad, tigilan niyo na utang na loob, gano'n lang po 'yun. Alright, ayan sana magsilbing aral po sa atin 'to at good evening sa inyong lahat.